Mainit na balita. Bagamat magandang pakinggan ang salitang reconciliation, pero yan po ay sugar-coated. Yan po ay isang lason. Ang problema po ni Marcos Jr. ay hindi ang kawalan ng reconciliation, kundi ang kawalan ng tamang pamamahala. Hindi po kailangan ang reconciliation sapagkat hindi naman po siya inaaway personal ng mga political opposition forces kagaya ng Duterte Political Group. Ang pinupuna sa kanya ay ang pangungurakot sa loob ng gobyerno na tinotolerate niya. Na kunwari ay nag-i-extend siya ng hands of reconciliation. Ayusin niya muna ni Marcos Jr. at nila Romualdez ang nagaganap na pang-iistapa at pangungurakot sa kabanang bayan. Nagpa-interview, arranged interview yan si Mr. Marcos Jr., si Bongbong Marcos, sa kanilang paboritong broadcaster na si Anthony Taberna. Arrange yan, hindi naman yan spontaneous, no? At isa doon sa napag-usapan nila, yung possibility na magkaroon ng reconciliation sa mga Duterte, no? At mukhang ito ay pinaghandaan ni Marcos as damage control, no? Upang masawata at maisalba ang kanyang severely plummeting, no? Malubhang bumubulusok at dumadaos-dos pababa na approval and trust rating sa harap po ng malalaking iskandalo ng korupsyon, abuso sa poder, paglulustay sa pondo, at pangungonsinti sa abuso at kahambugan ng kanyang pinsan at kawalan ng direksyon ng kanyang pamamahala. Sa gitna ng ganong mga iskandalo at nararanasang malubha na kalagayang pangpolitika at pang-ekonomiyang krisis na kinakaharap ng buong sambayan ng Pilipino, may gana pa itong si Marcos mag-gimmick, no? It was an arranged interview, hindi naman yun spontaneous o biglang nangyari. Yan po ay inariglo at pati ang mga questions doon ay pinaghandaan niya ni Marcos Jr. It was all a scripted interview. Magamat magandang pakinggan ang salitang reconciliation, pero yan po ay sugar-coated. Yan po ay isang lason. No? D.W. Lingayen, no? Money and gold stolen, ibalik mo na nila. Agree. Yun ang totoong reconciliation. Itigil ang korupsyon, palayasin sa poder ang kanyang pinsan at mag-resign siya. Sapagkat ang problema po ni Marcos Jr. ay hindi ang kawalan ng reconciliation, kundi ang kawalan ng tamang pamamahala. The real issue and the real problem that Marcos Romualdez regime is confronting is good governance. Hindi po kailangan ang reconciliation sapagkat hindi naman po siya inaaway personal ng mga political opposition forces kagaya ng Duterte Political Group. Ang pinupuna sa kanya ay ang pangungurakot sa loob ng gobyerno na tinotolerate niya. At kapag tinotolerate mo, kinokonsente mo, it follows nakikinabang ka. For example, you don't need a reconciliation kung tama at totoo ang direksyon mo sa mabuting pamamahala. Mantakin mo, alam pala niya na may mga blanko-blanko at butal-butal ang budget na ipinasa, yung bill na isinabmit sa kanya, hinilot, minaniobra, sinindikato nila Martin Romualdez at na mga alipores niya, no, sa loob ng House of Representatives na kinonsinti din po nila Lola Grace po at nila Chis Escudero, pinalusot nila sa vice cam with more than 241 billion insertions, with more than 28 items na blanco, covering 13 pages. Alam pala niya ito, kaya niya pinadelay ang signing of the budget bill into General Appropriations Act of 2025 from December 20, 2024, ginawang December 30, 2024, sapagkat alam niya na kailangang hilutin. Alam mo palang dapat ibalik yon, bakit hindi mo ibinalik? At upang yon ay dumaan sa tamang proseso at hindi iniistapa, at hindi sinisindikato, at hindi manipulated. So kasalanan ng mga Duterte yon, na yun ay naibulgar. Kasalanan ni Pangulong Rodrigo Duterte na yun ay nagsalita siya at sinabi niya na you cannot pass a budget as if it is a blank check. That is illegal, no? Sa Melchora Sabino and Mayta Pangilinan. Kaya malinaw na scripted itong kanyang diskarte kay Anthony Taberna na kunwari ay nag-i-extend siya ng hands of reconciliation. Ayusin niya muna ni Marcos Jr. at nila Romualdez
ang nagaganap na pang-iistapa at pangungurakot sa kaban ng bayan at paglulustay sa pundo ng mamamayan at pag-aabuso sa kahambugan sa poder at kapangyarihan. Those are the real issues of governance. Those are the real lacking components in the good governance direction that Marcos should have taken day one pa lang ng kanyang pamumuno. Dapat yun ang kanyang ginawa. Mantakin mo na bulgar ngayon that there were around or there are, kasi until now active pa yan, there are around 797 billion pesos, almost close to 800 billion pesos, 200 billion na lang, mag 1 trillion na, ang congressional insertions and congressional initiated budget. Mantakin mo, dapat nagpapadala ng representante ang Senado at ang House of Representatives during the budget cycle deliberation na manggagaling bago mabuo ang NEP, National Expenditures Program, sapagkat hindi pwede na pagdating sa Kongreso at Senado, kakatayin nila at papapasukan nila ang budget ng gobyerno ng illegal at hindi pinag-usapan, pinalusot, hindi nahahayag sa plenaryo, walang committee deliberations, walang transparency of any level of transparency that should be associated with public funds discussion, budgeting, and expenditures program. Walang ganon. Hindi sila umuupo sa pagbubuo ng NEP. The National Expenditures Program or National Expenditures Plan, yan po ang kabuang budget na ipinapasa at isusumite para po i-aprobahan, i-review at gawang ng aksyon bilang batas ng Kongreso, talking about the Senate and the House of Representatives. Subalit, dito pagdating kina Martin Romualdez, pinapasukan po nila ng tinatawag na CICA, Congressional Initiated Cash Allocation, which are expenditures na hindi po na programa ng gobyerno. Kaya mantakin mo, ang kikitain ng gobyerno for 2025 is only 4.6 trillion pesos. Nag-budget tayo ng hanggang 6.3 trillion pesos. Mangungutang tayo at mangungulimbat ng pondo ng reserve fund ng kagaya ng ginawa sa PhilHealth para punuan ang kulang na 1.6 or 1.7 trillion pesos. You don't need a reconciliation for that. You need a brain for that. Matino na utak ng isang namumuno ng gobyerno. Yan ang wala kay Marcos. Ang matino na utak. Ang matino at malinaw at matuwid na direksyon sa pamumuno. Yan ang kulang sa kanya. Hindi dahil siya'y binubuliglig, ginugulo siya ng mga Duterte. No! Nagsasalita ang mga Duterte, nagsasalita si former President Rodrigo Duterte, pumupuna sila kasama si Vice President Sara Duterte, not because they want to destabilize the administration of Marcos, but they want to rectify. They want to correct the ill governance, the malgovernance, and the corrupted, morally bankrupt kind of leadership ni Marcos na kasabwat ang kanyang pinsan. Sabi ni D.W. Lingayen, the Marcos Romualdez crime family. Ayos. I like that. Sabi ni January 7-8, may nakapasok. May nakapasok na pumunta ka January 7-8 pag uwi ko at ikaw ay kakamustahin kita. No? May nakapasok na sumbi ni Marcos ni Romualdez. Ay, nako. Si January 8 talaga, no? Pabalik-balik ka. Akala mo hindi ka namin kilala. So, malinaw po that the problem is not reconciliation. The problem is ill governance. The problem is having a good governance program. Mantakin mo, magkakaroon ka ng budget na ang kukolektahin mo is only 4.6 trillion. Pinayagan mo na magpasok ng almost 800 billion pesos ang pinsan mo at ang mga alipuris niyang mga kurakot at buaya ng mga politiko sa Kongreso at wala kang ginawa. Hindi mo veto. My goodness, pag sinabing veto po, hindi mo pinigilan, hindi mo ipinatapon sa harapan niya at isinampal sa mukha niya ni Martin Romualdez. Yan, lamunin mo yan, hindi ko pipirmahan yan. Bakit nyo yan siningitan ng almost 797 billion pesos, 417 yan, billion, ay sa mga infra project na kanilang pinamumudmod na wala silang karapatan at tungkulin na gawin yan because the function of Congress is legislation,
not execution of programs and expenditures of budget and other executive functions na wala sa kanila. Ang pagpapatupad ng mga proyekto sa kalsada, paaralan, school buildings, health center, ang lahat po ng mga infrastructure development, tulay, kalsada, mga airport, port, at mga farm-to-market road, not farm-to-pocket road, hindi po yan obligasyon ng kongresista o senador. Obligasyon yan ng executive department sa ilalim po ng presidente. Therefore, walang karapatan itong si Martin Romualdez at mga alipores niya, pati itong mga senador, no, sila Lola Grace po, na nakisawsaw pa sa ayuda here, ayuda there, at upang magamit sa political bribery nila. Malinaw po na ang problema dito ay walang pamumunong kapasidad. The lack of leadership capability of Marcos shows that the main problem is not about having political critics. The main problem is not about having political opposition. But the main problem is having no good governance agenda. Ayun, klaro tayo dyan mga kababayan, no? Masarap po talakayin ito sapagkat ito po ay napakagandang pagkakataon para mailinaw natin. Is the problem having opposition and having political critics which are valid and bahagi ng demokrasya na may nagsasalita, may pumupuna at nagbibigay ng mga kontraposisyon sa kalapastanganan, kaabusuhan at kapalpakan at mga pagkukulang ng gobyerno? Hindi po. You don't need reconciliation for that. What you need is rectification. Iko-correct mo kung mali ang iyong ginagawa. Bakit hindi niya kinorek ang budget na sinindikato at inistapa at minaniobra nila Martin Romualdez na pinsan niya? Alam niya eh. Lumabas yan kay Toby Chanco. Kay Congressman Toby Chanco na mga interview, sinabi niya na alam ni Presidente, kaya nagalit daw siya, na may mga hindi pinag-usapan sa budget deliberation na naisingit ng mga pondo na dapat ay ma-veto o mapigilan niya. Subalit kulang na ng oras, hindi niya na ma-review. No! Mali! The President could have sent back the enrolled bill na may mga butal-butal, may istapa at mga sinindikato, at kung si Senator Ping Lacson pa, kurakot budget ang tawag niya sa GAA 2025. Ibinalik niya dapat yon kung tama ang kanyang pag-iisip. You don't need reconciliation for that. Tinawag pa niya si Pangulong Duterte na fake news. Nila ni Lolo Bersamin, ni Lucas Bersamin, no? Fake news mill daw, pabrika ng mga fake news daw ang mga Duterte. Si Pangulong Duterte daw ay hindi ka panipaniwala. Ito, ibinulgar ngayon ni Congressman Toby Chanco. Ano ka ngayon, Lucas Bersamin? Ano ka ngayon, Marcos Jr.? Ngayon, pa-reconcile ka? My goodness. Hindi na yan ka panipaniwala. I-rectify mo ito. Pero instead na i-rectify mo, dahil kinasuhan kayo sa Supreme Court at nakapending pa ito at naka-reschedule muli ang hearing para sa pagpapatupad ng deklarasyon that the GAA 2025 was null and void from the very start. At yun po ay illegal, unconstitutional, maraming pinalusot, maraming mga hindi dumaan sa legal and lawful procedure of building up a budget. Kaya, inunahan na ninyo, 91% na ng budget for 2025 ipinarelease na ni Marcos sa DBM. Tapos magpa-reconcile ka? What is there for Supreme Court to enjoin and refrain? Diba? Na ano ang ipapipigil mo pa sa Korte Suprema? 91% na ng buong budget sa taong 2025 pinarelease na ni Marcos sa Department of Budget and Management. At itong binabanggit ni Ginoong Martin Romualdez, sabi niya, ni Toby Chanco pala, itong sila Martin Romualdez at ang mga alipores niya atat na ipa-impeach si Inday Sara Duterte. At para mangyari yan, ay pinalusot nila ang conditional release ng budget. Patungkol po ito sa political bribery, panunuhol na umaabot pala sa 100 million to 150 million in terms of projects. Mga kababayan, hindi pa kasama ang cash na umaabot, may tag 6 million, may tag 10 million, depende kung malapit-lapit ka kay Martin Romualdez. Hindi pa kasama ang cash na binabanggit ni Congressman Toby Chanco na isang panunuhol para magkaroon ng parang wedding scandal na wedding lottery na magpirmahan ka doon, kukubra ka ng iyong pangungurakot. Kukubrahin mo. No? So, yun po ang nangyari kung bakit mayroong mga 200
240 something plus na kongresista na pumirma. At may mga nagpahabol pa na mga 80 daw or something. At sabi nila, or mga 70, na pipirma din kami kasi hindi ka bibigyan ng congressional initiated cash allocation in terms of infra projects, in terms of ayuda at iba pa na convertible to cash for campaign, political operations, and bribery and corruption. Wow! Kung reconciliation ang hinahanap mo, Ginoong Marcos, sipain mo ang pinsan mong ito na hambog at abusado sa poder at kapangyarihan at numero 1 maglulustay ng pundo. Kaya kung may Asyong Salunga na legendary sa mga kwento ng panahon ng 1950 sa Tondo na tinatawag na Hari ng Tondo, ito naman si Martin Romualdez, Hari ng Pundo. Swapang ng pundo. At yan ay tinuro nga yan ni Vice President Sara Duterte kasama si Saldico na tinanggal-tanggal nila kunwari sa committee chairperson ng Committee on Appropriations at ipinalit pa ito si sayaw ni Salome Stila Kimbo ng Marikina na tinalo din pagka-mayor ni Mayor Chodoro doon sa Marikina. Gumimik-gimik pa sila. All along alam ni Marcos lahat ito. Hindi pwede na ang presidente ay walang alam sa nagaganap sa kalakaran at mga maniobra sa loob ng gobyerno. Otherwise, hindi ka magpresidente. Bumaba ka at mag-resign ka because you don't deserve to be the leader of the country and to be the president if you do not know what is happening in the government. Malinaw po yan na alam niya. Both B. Aguirre, good evening, and Rex Mendoza. So malinaw mga kababayan ang ating pinupuntuhan dito. Next time na lang yung San Juanico Bridge. No, Rex Mendoza. Puntahan natin dito ang pinakamalaking issue ni Marcos ay hindi ang kawalan ng reconciliation, kundi ang kawalan ng direksyon para sa good governance na kanyang problemang pinakamalaki. So ang ibig sabihin po ni Ka Eric dito, kung alam mo pala na sinindikato ang budget at alam mo na may mga ipinasok na mga illegal insertions ng mga pondo sila Martin Romualdez at yung ayuda here, ayuda there na walang pinagkaiba sa pamumudmod ng panunuhol sa taong bayan, kaya nga hindi na kumagat yan, booking at iskandaluso yan na pamamaraan ng panunuhol at pangungurakot, convertible to cash, at mga infra projects na walang karapatan at walang mandato sila Martin Romualdez na makialam, almost 797 billion pesos po ang initiated nilang pundo at pinalaki pa ang pundo mismo ng House of Representatives by 17 billion without explanation. Dinagdagan nila ng 17 billion ang pundo nila sa operations ng House of Representatives. Samantalang alos si zero budget nila ang Office of the Vice President na ang constituency ay buong mamamayang Pilipino. Kapareho lang ni Marcos. So, saan ang reconciliation na sinasabi niya? Dapat pinatigil niya itong 470 billion na pork barrel nila Romualdez. At kung ito isuma total mo pala, hindi lang pala 214 billion ang insertion. 797 billion ang halos initiated ng Kongreso na mga pondo na hindi napag-usapan at hindi na programa sa National Expenditures Program or NEP bago pumasok sa budget deliberation at budget hearing sa Kongreso. So malinaw na ito ay problema talaga paglulustay sa kaban ng bayan. At ang paglulustay sa kaban ng bayan, ang ibig sabihin po niyan ay pangungurakot sa pundo ng mamamayan. Yan ang dapat isolve ni Marcos. Ito pa, problema ba ng reconciliation? Itong ginawa nila ni Ralph Recto na kanilang sinakmal ang 60 billion pesos at gusto pa nilang ubusin sana kung hindi pa nag-intervene ang Korte Suprema sa pag-i-issue ng temporary restraining order, uubusin nilang 89.5 billion na pondo ng PhilHealth para sana yan sa pondo ng health insurance ng mga mahihirap na mga pamilyang Pilipinong nagkakaroon ng pasyente kapag nagkakasakit ang kanilang kapamilya. Wala na ang public health insurance, lugmok na, kinuhanan pa at sinakmal ang 60 billion pesos na pondo nito dapat ipupundo daw sa mga priority projects. Kaya sinita ng Supreme Court sila Ralph Recto dito at ang Office of Solicitor General at ang COA
Ay may pondo na yan. Bakit mo dodoblehin ang pondo? Dahil hindi natapos. Ibig sabihin, may problema sa budgeting. Bakit kukuhanan nyo ng pondo ang isang ahensya ng gobyerno na may malinaw na mandato sa batas na dapat palawakin ang coverage ng mga sakit na pwedeng i-subsidize for public health insurance, padamihin ang nakaka-enroll sa loob ng PhilHealth. Yan ang dapat na ginawa sa pondo na yan. Bakit ililipat nyo? Malversation yan. Technical malversation. Equivalent sa pagnanakaw pa rin po yan. Yan ang problema, hindi reconciliation. O bakit niya pinayagan? Dahil wala siyang puso at damdamin sa tamang pamamahala sa ikabubuti ng sambayan ng Pilipino. PhilHealth yan eh. Mabuti sana kung ang kinuha nila, itong mga ayuda here, ayuda there, na political bribery and political corruption fund nila Martin Romualdez at mga pork barrel nila, dapat yun ang kinuha. O bakit ang PhilHealth ang kinuhanan? So ngayon, magpapaawa-awa si Marcos, pa-victim effect, at magpakaroon ka ng hand of reconciliation. Kalokohan. Hindi mo nga ito tinalakay. Hindi niya kinonfront ang mga issue na ito. Marami na daw siya mga kaaway, ayaw na niyang dagdagan. Of course, ang kaaway ni Marcos ay ang taong bayan. Hindi lang ang mga Duterte. The political opposition and the criticism do not only come from the Duterte political group. The political criticism, the critic against the government, at ang mga problema ni Marcos na sinasabi niyang marami siyang kaaway, nanggagaling sa taong bayan. Hindi naman ako Duterte. Ako ay naninindigan sa Duterte brand of leadership. And I do not address myself na parang, anong tawag dyan? Blind loyalty sa mga Duterte. No. My loyalty and my friendship to the Duterte is on the brand of governance and brand of leadership. Not to the person. Klaro tayo dyan, no? Of course, malayong-malayo naman ang pagkatao at personalidad ni Pangulong Duterte kay Marcos Jr., no?